My God, I hate drugs. Hindi na raw papatulan ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa ang mga pahayag ni retired SPO3 Arturo Las Cañas sa Senado kahapon. At may ulat on the spot si Mariz Umali. Mariz? Connie, no comments si PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa sa testimonya kahapon sa Senado ng umamin na isa sa mga leader ng umano'y Davao Death Squad na si SPO3 Arthur Las Cañas. Sa 6 na oras na pagharap ni SPO3 Arthur Las Cañas kahapon sa pagdinig ng Senate Public Order Committee kaugnay sa di umano'y pagpatay na ginawa ng Davao Death Squad, kabilang sa mga idinawit nito si Chief PNP Ronald Bato de la Rosa. Sabi ni Las Cañas, alam daw ni Chief PNP Bato ang dalawang squad operations ng umano'y DDS, partikular ang umano'y kidnapping at pagpatay sa foreign terrorist na si Sally Macdum at ang operasyon laban kay Felicissimo Cunanan Jr. na isa raw sa most wanted ng Davao del Sur. Pero tanging sagot lamang dito ni Chief PNP Bato, no comment. Hayaan na lamang daw ang Senado na humusga sa katotohanan ng kaniyang mga sinasabi. Aminado si Bato na kilala niya si Las Cañas noong Davao City Police Chief pa siya, pero di raw niya ito gaanong kakilala para masabi ang katauhan nito. Sinabi ni Chief PNP Bato na nagulat daw siya sa mga sinabi ni Las Cañas pero mas mainam na raw na di na lang siya pumatol. Si Chief PNP Bato ay dumalo ngayong umaga sa formal turnover na 50 patrol cars na ibinigay ng Quezon City Local Government sa QCPD. Ayon kay Bato, napakalaking tulong daw nito para sa mobility ng pulis, lalo na sa pagsugpo sa krimen. Hinikayat niya ang mga pulis na alagaan ang mga sasakyan at paghusayan pa ang tungkulin, lalo na sa kampanya kontra droga ngayong inilunsad na muli ang Double Barrel Reloaded. Nagpapasalamat naman si Quezon City Police District Director Guillermo Eliazar at NCRPO Chief Police Director Oscar Albayalde sa patuloy na suporta ni Quezon City Mayor Herbert Bautista sa kanilang kampanya kontra krimen. Bukod sa mga patrol cars ay nagbigay din ang Quezon City Government ng bulletproof vest. Inaasahan din na magbibigay pa ang Quezon City Government ng 150 motorcycles at mga baril para sa QCPD. At yan ang pinakasariwang balita mula rito sa Camp Karingal. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Mariz Umali. Gamat mas paiigtingin, hindi na raw magiging madugo ang Oplan Tokhang sa pagbabalik nito ayon kay PNP Chief Bato de la Rosa. Iba't ibang sektor, pati mga pari at pastor, maaari raw sumama sa operasyon. Makonsensya ka gumawa ng kulungan, may pare kang kasama eh. At saka ikaw naman, yung nilalapitan, mas kampante ka na to open up. Pero giit ng Catholic Bishops Conference of the Philippines, hindi na ito kailangan. Pinuno naman ang bagong anti-drug group ng PNP na si Senior Superintendent Graciano Mijares na nindigang tututukang mabuti ang programa. Yung pinaka-importante dito is yung selection. At that is putting the right person on the job. So ayaw na natin na masingitan ulit o mangyari yung abuso before. At bilang bahagi ng Oplan Double Barrel, ilang kawani ng Manila Police District na sasabak sa operasyon, nag-training. Sa pagbabalik ng operasyon kontra droga ng pulisya, tiniyak naman ni PNP Chief Ronald de la Rosa na hindi na ito magiging kasing dugo ng dati. Target nila ang drug personalities na hindi pa raw nadadala matapos ang unang yugto ng kampanya. Balitang hatid ni Mariz Umali. Isang buwan matapos ipatigil ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kampanya kontra droga ng pulisya. Today, we are going to renounce our war on drugs. At sa Tokhang Part 2 o Project Double Barrel Reloaded, We will continue with our Oplan SBT, revalidated, and our Oplan Tokhang revisited. This time, we will make sure and we hope that this will become less bloody, if not bloodless campaign. Basta walang lumalaban, walang dadanak na dugo. Kailangan talagang, we are here to save lives. We are not here to claim lives. at para mapatunayang nais nila ang mapayapang kampanya, magsasama na raw sila ng mga pari at leader ng iba't ibang religious sector. Pag nandyan ang pare, so makonsensya ka gumawa ng kalokohan, may pare kang kasama eh. To be safe, na okay yung approach ko, kukunin ko yung pares-pres,
sumama kay ito pader, yung imam sumama ka, yung pastor sumama ka, multi-faith yung approach mo. Sabi ni PNP Chief Bato, target nila ang drug personalities na hindi pa aniya nadadala matapos ang unang yugto ng kampanya. Chance na ninyo ito to have a new life under Oplan Revisited, Oplan Tokhang Part 2. Pangungunahan na ng Philippine Drug Enforcement Group ang kampanya ng PNP kontra droga matapos buwagin ni Chief PNP Bato de la Rosa noong isang buwan ang Anti-Illegal Drugs Group na nalagay sa kontrobersya matapos masangkot ang ilang taga-AIDG sa pagkamatay ng Koreanong si Jiek Ju. Ang PDEG ay pamumunuan ni Senior Superintendent Graciano Jailo Mijares, dating Deputy Regional Director for Administration ng Police Regional Office Central Luzon, Tubong Mindanao at dating tumutok sa anti-organized crimes. Ang pinaka-importante dito is yung selection. At dati siya putting the right person on the job. So ayaw na natin na masingitan ulit o mangyari yung abuso before. And isang pang pinagkaiba nito, yung Drug Enforcement Group is directly under the office of the GPNP. Dahil hindi pa kumpleto ang tauhan, Sino man sa inyo ang merong fervor, merong burning desire to help in this campaign, you can report to the Drug Enforcement Group and you volunteer to join the war. ang Manila Police District isinalang na sa one-day training ang mga ipadadala sa DEG. Sa datos na nakalap ng GMA News Research mula sa PNP at PIDEA, mula July 1, 2016 hanggang January 31, 2017, kabuo ang mahigit 43,000 ang naisagawang operasyon ng PNP, mahigit 53,000 ang naaresto at mahigit 2,000 ang napatay. Mula naman January 31 hanggang February 28, 2017, kabuo ang mahigit 800 na operasyon ang naisagawa ng PIDEA, mahigit 500 ang naaresto at 4 ang napatay. Sa daily average ng dalawang ahensya, lumalabas na 203 ang naisasagawang operasyon ng PNP, 28 ang sa PIDEA. Kada araw, 247 ang naaaresto ng PNP, 18 ang sa PIDEA. At 12 ang napapatay sa PNP operation, isa naman kada 7 araw ang napapatay sa PIDEA operation. We are back in the war on drugs. Ang aim nga namin dito is bloodless campaign. Kung po pwede. But this is war. So siguro, mangyari ito is less bloody. Problema natin noon sa Tokhang Part 1 was kung sino-sino na lang ang nagkagandak ng Tokhang, kung saan ito nagamit ng mga masasamang elemento ng kapulisan. Ginamit sa extortion, stricto na yung ating policy sa mga Tokhang. Bahala na kung mabagal yung ating takbo sa Tokhang, basta sigurado. I-encourage natin sila na talagang imbitahan yung mga pare. Pero kung walang sasama, then hindi tayo pwede ma-stall yung ating Tokhang operation kung wala sila. Ito namang mga Tokhang offenders or itong mga drug personalities, karamihan naman yan in one way or another or naniwala sa Diyos yung mga tao yan. Kaya we need the church. This is aimed at saving the users and jailing the posers kung kinakailangan.